Ikinwento ni Rafael kay Mang Istong kung paano sila nagkakilala ni Christine noon at sinabi din niya na si Christine ang unang bumitaw sa kanilang relasyon. Simula noon, hindi na sila nagkita ulit. Hindi rin niya alam na buntis pala ito. Nagtanong si Grace kung paano napunta sa kanila si Moises at nagtanong din si Mang Istong kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Hindi muna sinabi ni Rafael kay Mang Istong ang kanyang hinala na posibleng si Mercedes ang pumatay kay Christine dahil gusto mo niya siguraduhin ito at sinabi lamang ni Rafael kay Mang Istong na hindi niya alam kung sino ang pumatay kay Christine. Ang sabi ni Mang Istong, alam ba niya na siya ang pinagbintangan na pumatay kay Christine at sabihin na niya kung ano ang kanyang alam. Ang sabi ni Rafael, aalamin niya kung ano ang totoo. Minahal niya si Christine, siya ang ina ng kanyang anak. Hindi siya papayag na hindi mabigyan ng hustisya si Christine. Nagtanong si Grace kung paano na si Moises. Ang sagot ni Rafael, nagagawin niya ang lahat para iligtas ang kanyang anak. Sobrang nagagalit naman si Mia Lorenzo sa katangahan ng kanyang mga tauhan na nakatakas ulit si Rafael at titindi pa ang kanyang galit nung nasunog ang kanyang pabrika. Ngunit napawi naman ang kanyang galit nung bihag nila si Moises at ito ang kanyang iririgalo sa birthday ni Jaime. Kinabukasan, dadalhin na nila si Moises sa Monticello at nagkukunwari naman si Moises na tulog pa rin siya dahil hahanap siya ng tiyempo para makatakas. Nag-alala ng labis si Maxine sa kalagayan ni Moises ngayon at sinabihan niya ang kanyang ama na iligtas nila si Moises. Ang sabi ni Matias, natuta si Mayor ng mga sagrado. Kung totoong anak talaga ni Rafael si Moises, si Rafael lamang ang makakaligtas sa kanyang anak. Gayunpaman, noong nakahanap ng pagkakataon si Moises na tumakas, sinapak niya kaagad ang isang tauhan ni Mayor Lorenzo at tumalon kaagad siya sa kotse. At tumakbo na rin siya ng mabilis pero hinahabol naman siya ng mga tauhan ni Mayor Lorenzo. Sinubukan pa ni Moises na manglaban sa isang tauhan ni Mayor Lorenzo, ngunit tinutukan naman siya ng baril kaya nahuli ulit si Moises. Tinawagan ni Jaime si Cortez para tanungin kung ano na ang balita sa paghahanap niya kay Aling Nadia. Sinabi naman ni Cortez ang magandang balita kay Jaime na naispatan na nila si Aling Nadia. Kaya sinabihan ni Jaime si Cortez na kailangan na nilang patayin si Aling Nadia ngayon din. Lalapitan na sana ni Cortez si Aling Nadia, buti na lamang dumating sina Prof. Elmer at si Melanie. Pinapasok agad ni Prof. Elmer si Aling Nadia sa loob ng kotse dahil hindi sila ligtas sa lugar na ito. At sinundan kaagad ni Cortez ang sasakyan ni Prof. Elmer. Ipinaalam na nga ni Aling Nadia sa kanyang anak na patay na kanyang ama. Pinatay ito ni Justin. Dalawa na sila na pinatay ni Justin, una ang kanyang kapatid at ngayon ang kanyang ama. Sobrang nasaktan naman si Melanie sa pagamatay ng kanyang ama. Nagpapasalamat si Aling Nadia kay Prof. Elmer dahil tinutulungan sila nito ngayon. Hindi na niya talaga alam kung saan sila magtatago. Sinabihan ni Prof. Elmer si Aling Nadia na lakasan niya ang kanyang loob. Marami sila na magiging kakampi niya. Unang-una na kinikilala nilang Pangulo na si Presidente Ilazar. Nagkaroon ulit ng pagrarally ang mga supporters ni Ilazar at kasama siya rito. Sinabi ni Ilazar sa mga taong bayan na karawan ngayon ng kanyang kapatid na si Jaime Sagrado. At nananalangin pa si Ilazar sa Panginoon na sana ito ng huling birthday ng isang masamang tao na katulad ni Jaime Sagrado. Pinagtatawanan na lamang ni Jaime ang pang-aasar na ginawa ni Ilazar para sa kanya. Habang si Mang Istong, pinagdududahan pa rin niya si Rafael na itong pumatay kay Christine. Kaya tinutulungan sila ngayon dahil naguhugas ito ng mga kamay. Sa pagising ni Moises, nandoon na siya sa yate ni Mia Lorenzo at papunta na sila sa Monticello. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!